initial reaction or the initial proof na ang isang Kristiyano ay totoong pinaghaharian na ni Kristo ay kung siya ay nag-uumpisa ng mag-desire na sundin ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Alam po ninyo, it's not easy to obey. Okay? It's not easy to obey. Kaya pamagat po ng ating mensahe ngayon, it's God's message on obedience. Today, we're going to search the heart of God. At tingnan natin, Panginoon, ano ba ang obedience sa iyo? At ano ba ang katanggap-tanggap na pagsunod? Alam po ninyo, mga kapatid, sabi ko nga po kanina, hindi ganon kadaling mag-obey. By the way, sino yung gusto mag-obey? So, just making sure na kayo yung mananampalataya. Kasi kung hindi kayo mananampalataya, sasabihin nyo, ayoko, hindi ako handa magsumunod sa ating Panginoong Yesus. Okay? And of course, sabi ko nga, hindi madaling sumunod dahil alam po ninyo kung bakit. Kapag ka ikaw ay nandito sa mundong ibabaw, hindi madalas na ikaw ay consistent na makakasunod. Dahil minsan masasama ka sa mga taong pasaway, minsan madadala ka. Alright? Minsan madadala ka sa mga kritisismo nila, sa mga pagbabash nila, o sa mga klase ng mga tao na instead na ma-encourage ka, sila ang maghahatak sa iyo para ilayo ka sa Panginoon. Ganyan eh. Kaya mahirap sumunod. Kasi hindi sa'yo lang. Kung hindi ikaw ay nasa mundo na mag-i-influence sa'yo para hindi ka makasunod sa Diyos. Kaya nga po sabi ng James chapter 3 verse 2, look at this, we all stumbles in many ways. Kaya hindi ka ang pagsunod ay hindi talaga magiging consistent dahil nandito tayo sa mundo na kung saan kokontrahin ang pagsunod mo sa Panginoon. But praise God, kahit na tayo po ay minsan-minsan na pumapalpak, purihin ng Diyos sapagkat ang Panginoon ay punong-puno ng biyaya. Kung tayo po ay lalapit muli at ating sasabihin, Panginoon, I'm sorry, magpapakumbaba tayo sa Kanya, God will always reinstate you from making you worthy to obey Him again. Amen? So, obedience is very important. Okay? Sapagkat ang kagandahan sa obedience is this. Once a person walk in obedience, it brings you closer to the heart of God. Mapapalapit ang puso ng Panginoon sa iyo. Hindi lamang po yung once a person talagang consistently obey God in his life or in her life, it will bring you deeper into the purpose of God. So alam po ninyo, there's no other way for you to get closer with God. There's no other way. Kahit alam mo ang salita ng Diyos, kung hindi mo ito sinusunod, there's no way for you to get near to the heart of God. Kung ikaw ay isang mananampalataya, you just keep on confessing yourself as a Christian, pero hindi ka sumusunod sa Kanya, it can never bring you to His purpose. Napaka-importante po mga kapatid ko ng obedience. Itong hinahanap ng Diyos. I'm telling you, God honors obedience. He loves seeing His children obeying Him. Kaya napaka-importante sa ating mensahe ngayon, yung salita ay yung topic about obedience, but not just mere obedience. Sapagkat alam ko, you've heard teachings about obedience 1,000 times before. But this time around, it's going to be unique because the teaching about obedience will not come from Peter, from Paul. This teaching about obedience will come from the mouth of Yahweh Himself. We are going to go back in the Old Testament, this time around in the book of Haggai. Okay? And this time around, bago ko basahin yung text natin, gusto ko kayong bigyan ng background dito sa book of Haggai. It's in chapter 2, we're going to read verse 10 hanggang verse 19. All right? Okay. Ang topic nito mga kapatid is about yung mga Israelita. For 16 years, they have already built kumbaga yung pong protection shield nila, yung kanilang wall. Pero ang nakalimutan nilang i-build dito yung templo ng Diyos. Kasi pagkatapos nilang ma-build yung wall, naging busy na sila sa kanilang mga personal na buhay. Okay? Nagtanim na sila, gumawa na sila ng mga sarili-sarili nilang mga negosyo, at sa
16 years, nakalimutan nilang itayo yung bato ng templo ng Diyos. At sa 16 years na yon, mga kapatid ko, hindi sila nakaranas ng prosperity sa kanilang buhay. At yun ang ginamit ng Diyos para sila ay tawaging muli sa pamamagitan ng ng bibig ng propeta Hagay. Okay? Ang sabi nila, alam mo kung bakit hindi kayo pinagpapala ng Diyos? Sapagkat nakalimutan niyong itayo ang kanyang templo. So ang ginawa nila, in order for them na sila pagpalain ng Panginoon, pumunta sila doon sa lugar na kung saan yung mga bato ay bato pa rin. Ang ginawa nila, inumpisahan nilang magplano, inumpisahan nilang ayusin yung mga yung mga pundasyon para maitayo nila yung templo. Dahil ang alam nila, sabi ng Diyos sa kanila, kaya pagpapalain kayo kung aayusin niyo yung templo ko na nakalimutan niyo. Now, after a month, na-discourage na itong mga taong ito. So, ang ginawa ng Diyos, in-encourage uli sila. So, bumalik na naman sila dun sa trabaho ng pagtatayo. After 2 months, na-discourage na naman sila. Grabe, no? Parang mga Kristiyano lang sa panahon ngayon, ano? May mga konting bagay lang nangyayari sa pag alam nyo, pwede nating ibigay na example yung pagtatayo ng templo sa kanila, yung mga paglilingkod natin sa templo ng Diyos. Okay, sa panahon natin ngayon, meron lang mga bagay na hindi natin nagustuhan, madi-discourage na tayo. Ganoon ang mga Israelita noong panahon na yon. After 2 months lang, na-discourage na naman. Okay, alam po ninyo, kinakailangan na namang ipadala ng Panginoon si Propeta Hagay. This time around, okay, after 3 months, na-discourage na naman. Bumalik na naman si Propeta Hagay. Ang pangatlo, alam po niyo, napakasimple lang ng discouragement nila. Alam niyo kung ano? Napansin nila, yung templong ginagawa nila is nothing compared to the original. Sabi nila, parang ang pangit ang ginagawa natin, nakakaya naman kay Lord. Parang wag na lang natin gawin. Na-discourage na naman sila. Ganun lang kasimple. Kayo ba, ano bang paraan para ma-discourage kayo? Yung iba, talagang mabigat na ang nangyayari, pero hindi ma-discourage. Yan yung tinatawag nating mga Kristiyanong hindi lang matibay ang dibdib, kundi mga kapalmuks pa talaga, di ba? Pero iba okay yung kapalmuks kay Kristo, di ba? Mas okay yan. Now, tingnan po natin dito. This time around, Haggai chapter 2, na-discourage na naman sila. Ano kaya ang dahilan? Now, we're going to open our text for today in Haggai chapter 2, verse 8 and 9. This is what it says. On the 24th day of the 9th month in the 2nd year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Haggai. This is what the Lord Almighty says. Ask the priest that what the law says. If someone carries consecrated meat in the fold of their garments, and what folds touch, and that fold touches the bread or stew or wine or olive oil or other food, does it become consecrated? The priest answered, no. Then Haggai said, if a person defiled by contact with a dead body touches one of these things, does it become defiled? The answer of the priest, yes, it becomes defiled. Then Haggai said, so it is with the people of this nation in my sight, declares the Lord. Whatever they do, whatever they offer, there is defiled. Now, give careful thoughts on this from this day on. Consider how things were before one stone was laid on another in the Lord's temple. When anyone came to a heap of 20 measures, there were only 10. When anyone went to a wine vat and drew 50 measures, there were only 20. I struck all the works of your hands with blight, mildew, and hail, yet you do not return to me, declares the Lord. For this day on, from this 24th day of the 9th month, give careful thought to the day when the foundation of the Lord's temple was laid. Give careful thoughts. Is there any yet seed left in the barn? Until now, the vine and the fig tree and the pomegranate and the olive tree have not borne fruit. From this day on, I will bless you. Now, siguro sa ganitong pagkakataon, hindi niya masyadong nare-realize kung gaano kaganda itong sinasabi ni Yahweh. But at this point in time, as I am explaining to you, we can see and we can learn that Yahweh's message is about the right and acceptable obedience, okay, na dapat ipakita ng mga Israelita sa kanilang paggawa. Remember, they were building the temple. Okay? But ang nangyari rito, as they were
Almost 6 months na silang nagbibuild, ilang beses na sila, 2 beses na silang naging na-discourage. Dito sa pangatlong pagkakataon, na-discourage sila because they found out after 6 months, nothing was changed. Still they were living in poverty, still they were living in a poor stage of condition. So, sabi nila, parang gano'n, parang, is it really worth to serve the Lord? Parang wala rin palang nangyayari. Ilang beses na tayo pinangakuan ng Diyos, na tayo ay pagpapalain niya, bumabalik-balik tayo, pero hanggang ngayon, wala tayong nararamdamang pagpapala. Hanggang ngayon, lahat ng mga bagay na pinangako niya, hindi natin nakikitang ginagawa niya. Meron ba tayong gano'ng pagkakataon? No, yung bang, ang dami nating pinanghahawakang pangako. Pero parang hindi nagkakatotoo, kaya minsan hindi na lang tayo nangahawakan ng mga pangako. Tama? Ngayon, umamin kayo, ganun din ako dati. Okay? Sa totoo lang, there are times in my life before na parang God is, you said in your word that all God's promises are yes and amen, but parang hindi nangyayari yung ibang mga bagay na kiniklaim ko sa iyo. And this is the same thing. It seems that they were questioning God. Lord, is it worth to serve you? Kasi there seems like no changes is happening as far as our life is concerned, as far as our, sabihin natin, yung kanilang financial at saka yung kanilang pangangailangan, ang kanilang way of life ay nababago. Wala po eh. And then, so sabi nilang gano'n, they begin to, question God and question each and every one of them. Of course, may mga tao na masaya pupunta doon sa Gemba, doon sa construction site. Kasi may mga nanonood ng mga taga-Holland sa atin, hindi nila alam yung Gemba. Alright? Sa construction site, pupunta sila masasaya. Pero of course, ano nangyayari doon sa mga hindi masasaya? Nakikita nila na hindi masaya. Kaya minsan, tatanungin nila, sasabihin nila yung kanilang mga grumble, yung kanilang mga complain kay Lord. Siyempre, ano nangyayari? Sila rin maapektuhan. Kaya minsan, mga kapatid ko, importante na mag-focus ka lang, huwag kang mag-focus sa mga nakikita mong kasama mo. Kasi kapag nakita mo sa kanila ka tumingin, ikaw din mangangayaw. Tama po ba? Okay, tuloy natin. So, these people in Israel were really trying to build the temple of God. Again, nakita nila na parang walang bagay na ginagawa naman ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. That's why they asked God. Si Lord ngayon ay sumagot. Ano at bakit hindi nire-release ni Lord yung mga pangako niya, yung blessing? Okay? Sagot ng ating Panginoon, merong kulang sa inyong pagsunod. Okay? Because obedience doesn't require action. Obedience requires pure heart. Nasaan yan, Pastor? Balikan natin yung verse natin. Yung unang tatlong verse, 10, 11, 12, 14. 4 verses. 10, 11, 12, 13. Sabi po rito, on the 24th day of the 9th month in the 2nd year of Darius, the word of the Lord came from the prophet Haggai. So, kita natin dito, kung ito translate natin dito sa Gregorian calendar, this is December 18, 520 BC. Okay? Yung 24th day of the 9th month. Kasi ito po ay Hebrew calendar. Magkaiba po yung Hebrew calendar sa ginagamit natin ngayong kalendaryo. So, this was 520 years before the time of Christ. Okay? So, ang sabi ng salita ng Diyos dito, dumating itong araw na ito at sila ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Haggai at ito po ang sinabi ng Diyos sa kanila. All of a sudden, alam po ninyo, ang Biblia, lalo na yung mga tao sa Old Testament, they were all governed by the law of God. They should understand and they should remember and memorize the law of God. Not all of them dahil sobrang dami, pero this time around, ipinatawag ni Haggai yung mga experts sa law. At sino yon? Yung mga priests. Now, sa harapan ng buong Israel, doon nagsalita si Haggai at nandoon pinatawag niya yung mga priest kasi mayroong sasabihin si Yahweh. Ano yung sasabihin niya? Una, verse 11. What is the Lord's Almighty says?
Okay? Sabi, ask the priest what the law says. Verse 12. If someone carries, so kinausap niya ngayon yung mga priests, if someone carries consecrated meat in the fold of their garments, na alam po ninyo, itong, ang sinasabi rito na consecrated meat, kasi ang sa kanila, isa sa mga law sa kanila, kapag ikaw ay may kasalanan o ikaw po ay nagpapasalamat, all you have to do para makarating ka sa at madala mo yung iyong hinaing o yung pagpapasalamat sa Panginoon, magbibigay ka ng sacrifice. Ang usually sacrifice nila, animals. Merong lamb, merong bull, depende kung ano yung gusto mong ihain. Depende sa sa pagpapasalamat mo o depende sa kasalanan mo. Nonetheless, pagka iyan ay inihain, okay, may parte dyan sa inialay mong sacrifice, may parte dyan na ibibigay sa'yo. Pagkatapos na yan ay ihain. Kuha ninyo? Kunyari, si Berna, nagpahain ng isang lamb. Okay? Pagka yan po ay inihain ng priest dyan, pagkatapos po nun, may parte ron na ibibigay sa'yo at may parte ron para doon sa mga saserdote o sa mga priests. Ganun po yan. And then lahat yan ay susunugin na. Ngayon, lahat ng yung mga karne na yan, pagka iyan po ay inialay sa Diyos, okay? Yung pong karne na yon na inuwi ni Berna, considered to be consecrated or holy. Ngayon, ang tanong ngayon dito ni Haggai, si Lord to pero ang nagsasalita rito, si Haggai, tinatanong niya ngayon yung mga priest, yung bang consecrated meat na yon, na inilagay niya sa kanyang garment, wala kasing plastic noon at saka supot. Okay? Dadalhin mo yon doon sa garment mo. Dala-dala mo yon sa pinakapalda mo. Alright? Ganun yan. Okay? Tama. Sa panahon natin yan, Sharon yan. Pero yung magbibigay noon, yung sacerdote o yung priest. Okay? Dala-dala mo yan. Yung bang nadikitan na garment, magiging holy ba yan? Ngayon, hindi lang nag-ano ron. Kasi usually, kapag dala-dala na nila, yung karne po na yon, hindi muna sila diretso sa bahay. Dadaan muna sila sa palengke. Bibili sila ng mga gulay, bibili sila ng mga rekado, kasi pag uwi nila, doon na nila lulutuin yon. Ang tanong na yun ni Haggai, yung bang mga gulay na yon, pagka dumikit na doon sa karne, which is consecrated, which is considered holy, magiging holy ba din lahat yung mga bagay, yung mga karne na yon, yung mga sa karne na yun dahil dumikit at naihalo? Ang sagot pa rin ng mga priest, no! O, iniba naman ngayon ni Haggai ang tanong. Kasi meron sa kanilang isang law na kung saan ang patay ay considered na napakarumi. That's why it was prohibited for them, if you're a Hebrew, okay, tandaan natin itong law na to, these are all Mosaic laws. Okay? Mga law na ibinigay kay Moses. Ngayon, kung ang isang patay ba, okay, ay na-considered na marumi, ay hinipo ng isang malinis na tao. Okay? Yung bang malinis na tao, magiging marumi. Okay? Ang sagot ng mga priest, yes, of course. Tama? Yes, ang sagot nila. Parang nagtatanong din kayo, parang di kayo sigurado Ayaw sumagot Ang sagot nila, yes, if a person defiled by contact with a dead body, kasi yun ang law sa kanila, never ever touch a dead body. Okay? So, kung hinawakan mo ito kahit na ikaw ay holy, ang sabi ng salita ng Diyos, you will also be defiled. So, anong ibig sabihin nito? If we're going to make this easier to summarize, kunyari, if this is holy and this one is unholy, when the holy touches the unholy, okay, the holy teka muna. If the holy, balikan muna natin, yung una muna tayo, nauna ko yung huli. If the holy, at kunyari, ito yung holy, ito yung unholy,
Isang malinis siya isang itim. Okay? Ito yung holy, ito yung unholy. If the holy touches the unholy, ano mangyayari? The unholy will remain unholy. Kapag ka naman yung unholy, he touches the holy will become unholy. Malinaw. Yun yung gustong ipakita rito ng ano. Now, bakit ganun? Bakit ano sinasabi ni Yahweh rito? Ano ibig niyang palabasin? Because this is about the penetrating power of sin. Okay? Kasi maintindihan po natin dito na sa kanila, ang kasalanan ay dirt. Karumihan. Ibig sabihin, kapag ikaw, ang kamay mo ay marumi, lahat ng mahawakan na yan, dudumi. Tama? Okay? Hindi pwedeng marumi ang kamay mo, ang hinawakan mo malinis, yung kamay mo biglang lilinis. Hindi makakahawa yon. Kahit na ang katawan ko ay kasing laki ni Hulk Hogan, pagka hinalikan ako ng may coronavirus, okay, hindi siya gagaling, ako magkakasakit. Malinaw po, no? Na, pwede yung medyo inililipad nito yung ano ko. So, now, after knowing that, God made an application. 10, 11, 12, 13. Tingnan natin kung anong ngayon yung application ni Yahweh rito. Nasa verse 14. Sabi po rito, Then Haggai said, so it is with the people, with these people, itong Israelita na mga nagtatrabaho, ha? Those people working in building the temple. And this nation, yung buong nasyon ngayon ng Israel, declares the Lord, whatever they do and whatever they offer, there is defiled. Bakit ganun? Sabi ngayon ni Lord, sinasabi ngayon nila sa kanila, na alam niyo kung bakit kahit ginagawa ninyo, binubuo niyo yung templo, at kahit nag-o-offer kayo sa akin ng mga animal, sabi niya ganun, all of those things are defiled. Why? Because you are unholy, anything that you touches becomes unholy. Now, ang tanong ngayon nila ng mga Israelita, lalo na yung mga nagtatrabaho doon sa templo, Lord, bakit kami naging unholy? Didn't we build your temple? Our desire is to build your temple. You command us to build a temple, and so we do it. Ang sabi ng Lord, so, ang tanong nila, bakit kami naging defiled? Bakit kami naging marumi? Nasaan ang naging kasalanan namin? Ang naging kasalanan nila ay yung uri ng kanilang pagsunod. Ang sabi niya, ang kailangan ko ay pure heart. God is looking. He is not looking for action per se. He is looking at the character of the heart. Tinitingnan niya kapag gumagawa sila, tinitingnan niya kung mayroon ba talagang pagbibigay ng pagpupuri. Sapagkat pinakita dito ni Yahweh sa kanila, oo nga, nagtatrabaho nga kayo, ginagawa nyo nga yung templo ko. Pero anong ginagawa ninyo? Ginagawa nyo lang yan kasi gusto nyo tumanggap ng pagpapala. Gusto nyo mabago yung takbo ng inyong buhay. Meron kayong gustong mangyari kaya ginagawa. Ayoko ng ganyang uri ng pagsunod. Hindi yan ang ninanasa kong uri ng pagsunod. Kung sumunod kayo ng walang ibang, with a pure heart. Walang ibang bagay na gusto mangyari. Wala kayong bagay na parang gusto nyong ipalit ko at ibalik ko sa inyo. Yun po ang sinasabi ngayon dito ng ating Panginoon Diyos. Kaya kita nyo, the key word here is the word whatever. Whatever, kahit na anong gawin mo, kahit magpapako ka uli sa krus, kahit na magpalati ko kayo dyan maghapon, kahit anumang bagay na banal sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, kung ito ay hindi kasama ang puso, yung malinis na puso, ang sabi ng Panginoong Diyos, whatever you do, it's going to be defiled. Whenever you do. Through this, alam po ninyo, minsan madali nating makita ng taong yon ay mabuti, taong yun kasi makita natin yung kanyang mga ginagawa. Pero alam po niyo si Lord, hindi natin pwedeng lokohin. Can you repeat after me? You cannot fool God. Oh yeah. You cannot fool God. We can't. We just can't. Okay? We can easily get impressed
with the acts of religious work. But God can never easily be impressed because He looks at the heart. He looks at the character of our hearts. Kahit po maintindihan natin dito that people are doing good in their ministry, people are giving and showing their commitments. Alam po niyo, the reason why I'm preaching this sermon is because I don't want our obedience to become unacceptable before God. Gusto ko kung maggagawa din naman tayo, kilos din naman tayo, gawin na natin. Kasi tingnan po ninyo, ito yung mga dahilan eh. Kaya naintindihan ngayon, sinasabi ngayon ng Panginoon sa akin, gusto kong intindihin ninyo, gusto ko kayang pagpalain, totoo ang aking mga pangako, pero kung bakit nawi-withhold ko at hindi nalalaglag yung mga pagpapala na yan, sapagkat yung inyong pagsunod ay hindi katanggap-tanggap as far as I'm concerned. Do every act of obedience that you do, I always check on your heart. And then, ang nakikita nila, okay, parang araw-araw, parang hindi naman gumagalaw si Lord. Pangako lang siya ng pangako, pero hindi ko nakikitang si Lord gumagawa ng paraan. Ginagawa ko naman yung paglilingkod. Pero bakit si Lord wala yatang ginagawa sa buhay namin? Dito magaling ang mga Kristiyano eh. Madalas ang ini-evaluate si Lord, yung sarili niya hindi ini-evaluate. Bakit si Lord ganito ganyan? Bakit si Lord parang wala yatang ginagawang mabuti sa buhay ko? Bakit si Lord? Bakit si Lord? Bakit si Lord? Wherein ang dapat nating i-evaluate yung sarili natin. Because God can see and understand what's really going on sa buhay natin ito. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Maybe minsan kung bakit may mga bagay and we get frustrated with God, maybe we ask God, why Lord, hindi mo ibinibigay, pinangahawakan ko itong pangako mo na ito, sinabi mo ito, but why? Simply, sabi ni Lord sa kanila, kasi hindi ako masaya sa uri ng inyong paglilingkod. I know, nakita ko, halos mairi kayo sa bigat ng mga bato. I know, pinagpapawisan kayo sa gitna ng araw dahil ginagawa niyong isa-isa inilalagay niyo yung mga malalaking tibag ng bato para mabuo yung templo. Nakikita ko yan. But I get turned off when I look at your heart. I look at the character of your heart. I wanted to bless you, but look at, hindi, kumbaga, yung iba sa inyo, nabe-bless sa isa't isa sa ginagawa ninyo. Wow, bro, ang sipag mo, bro, talagang ikaw yung nakagawa nito sa ang bigat-bigat, ikaw yung pinakamaraming batong na ilagay dyan sa lugar na yan dito sa templo ng Diyos. Pero ang importante at the end of the day, hindi naman yung tayo-tayo ang magja-judge kung sino at kung ano yung mga nagawa natin. Si Lord. Kaya nga gusto ko makita natin dito na ngayon pa lang, okay, isipin natin kung ano dapat nating uri ng paglilingkod gagawin natin. Ang gusto ng Panginoon dito is to see the hearts of those people doing His word, to be fully devoted to Him, not only by works, but through the attitude of their hearts. Amen? Kung gagawa ka, kung ba, attend ka ng Bible study, may mga bagay kang gustong gawin para sa ating Panginoon, make it sure, check your heart. You check your heart. Gagawin mo ba ito dahil meron ka lang hinihingi kay Lord? Gagawin mo ba ito kay Lord kasi, out of obligation, you're being obliged to do it? Ganun ba yun? Alam po ninyo, hindi po obligasyon ang sumunod. Yung sasabihin ko sa inyo. Kaya nga sabi ko kanina, the only reason na talagang ikaw ay talagang na-born again at may Kristo ka sa puso, isa sa pinakamalaking manifestation at pruweba ay yung magkakaroon ka ngayon ng desire na sumunod sa Kanya. It's a desire. It's not an obligation. Doon kasi magkakaroon ka
alam po yun ang feeling na, now Lord, I'm worthy to come and to serve you sa buhay kong ito. Marami ang nagnanasang gumawa nun, pero hindi sila magkaroon ng urge or ng desire or ng sabihin natin ng talagang sense of worthiness. Kasi wala si Kristo sa kanilang puso. Doon nagkaroon lang ng lakas ng loob at nagkaroon ka lang ng tapang na gawin yon sapagkat nasa puso mo si Kristo. And the Holy Spirit is really helping you to, sige, gawin mo yan. Maglingkod ka sa akin. Okay? So, lumalabas dito that the true action should not start from your hand. The true action should start from your heart. Amen? Okay? So, ingatan natin ang ating mga puso, okay? Sabi ng salita ng Diyos, pag-ingatan mo ang iyong puso. Okay? Proverbs chapter 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ingatan natin yan. Sapagkat alam po ninyo kung totoong iyan ay isusuko mo sa Diyos, kung iyan ay totoong ibibigay mo kay Lord, lahat ng bagay susunod na. Hindi na mahirap isakripisyo ang lahat ng mga importanteng bagay sa Diyos sapagkat ang naibigay mo sa Kanya ay ang puso mo. Kaya walang ibang hinihingi si Lord sa atin kundi puso natin. Kaya kung may mga minsan nag-struggle pa tayo na sumunod sa Kanya sapagkat ang dahilan lang nun, hindi mo totally pa sinusurrender ang puso mo sa Panginoon. Alam po ninyo, obedience is not about perfection. Obedience is about surrendering. Hindi ka sumusunod kasi gusto mong maging perfecto sa Diyos. Hindi. Sumusunod ka because you want to show that, Lord, I'm surrendering everything. Hindi naman kinakailangan 100% kasi hindi naman natin magagawa lahat agad-agad yun. As we go on, as we move on, you surrender one part habang ikaw ay sumusunod. One part, another part of your life. Kaya hindi ko sinasabing, magpaka-perfecto ka muna bago ka sumunod. Hindi mangyayari yon. Okay? Ang importante, sumunod ka na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na ngayon. Okay? Yun ang importante doon. Huwag yung, hindi pa ako worthy. Hindi. Okay? It's a matter of surrendering. It's a matter of surrendering. You surrender, at one time you surrender this part of your life, at the other time you will surrender this other part of your life. As you grow, you begin to surrender everything. Hindi naman lahat na mapupunta sa langit na matayin 100% na nakasurrender kay Lord. But it's the matter of what? Of the attitude of surrendering your life kasi lumalago ka sa Panginoon habang ikaw ay sumusunod sa Kanya. Amen? Yun po gusto ko makunawa natin dito. Obedience is not about perfection. It's a matter of surrendering. Kaya, tingnan natin ang ating mga sarili. Ano ba tayo? Kamusta ba? How's your heart? Kamusta? Kamusta ang puso natin? Is your action, is your service reflects the heart that is totally surrendered to God? Does it reflect the surrendering heart? Okay. Or do you come and worship God with a defiled heart? Remember, kahit na anong gawin mo, whatever, kahit anong pagsisipag ang gawin mo, if we come with a defiled heart, if we come to God because of, alam po ninyo, different things, kagaya nitong mga Israelita, sabi ng Panginoon, whatever you do, whatever you offer, everything will be defiled. Kahit na yan ay uri ng pagsunod, kahit na yan ay banal sa mata ng mga tao, as far as I'm concerned, sorry, that is not obedience. You see? Baka ang kala natin when we make an act of obedience, it's an act of it's already obedience as far as God is concerned. Hindi. Okay? Medyo ang Panginoong Diyos ay medyo talagang yun ang mahirap eh. Kasi ano tayo eh, si Lord may x-ray vision eh. Ang nakikita lang natin yung panlabas eh.
Kasi Lord, hindi eh. Talagang nakikita niya lahat eh. Kung, kung akma yung ginagawa natin o hindi. And then, so tuloy po natin. So, first thing, our obedience requires pure heart. Okay? And the second thing, sabi ni Yahweh sa kanila, your obedience should also include what? It should include, kasasabi ko lang kanina, surrendered. This time around, ano yung surrender mo? Your motives. Surrendered mo. Tingnan po ninyo ang ginawa ni Yahweh rito. Okay? Ang ginawa ni Yahweh, muli silang ipinagbalik tanaw. Sasabi po rito sa verse 15, now, give careful thoughts to this from this day on. Consider how things were before one stone was laid on another in the Lord's temple. Tingnan po ninyong ginawa rito ni Yahweh. Ibinalik sila, magbalik tanaw kayo. Isipin ninyo yung kauna-unahang bato nung kayo ay nag-umpisang mag-decide na itayo yung templo ng Diyos. Alam po ninyo, ganyan yung usually reaction ng mga Kristiyano eh. Pagka talagang, alam nyo, yung tumanggap ka sa Panginoon, yung sobrang in love ka kay Lord, sino yung naranasan natin in love tayo sa Panginoon? Na para bang walang hahadlang sa'yo. Na para bang lahat makaya mong puntahan. Para kami rocket sa puwet na talagang di ba? Walang gabi, walang umaga, walang malayo. Ganon. Na-inlove tayo sa Panginoon at sabi ng salita ng Diyos ito, balikan nyo yun. When you first, na-inlove ka sa Panginoon, when the first stone was laid, and you put another stone upon it, tingnan nyo yun. Nakalimutan nyo na, kasi alam po ninyo, itong gagawin ng dyablo, habang gumagawa ka, okay, maging ang mundong ito, gagamitin ng dyablo para unti-unti na mailayo ang focus mo dahil sila, excited silang gawin. Kaya lang ang masakit, habang gumagawa sila, binagmamasdan nila kung ano ginagawa ni Lord sa pamilya nila, sa trabaho nila, sa mga negosyo nila. Okay? And then suddenly, dumating ang mga problema, maraming bayarin, maraming dapat ayusin. At gano'n na nangyayari sa atin. Kaya tayo, ang init-init natin ngayon noon, nag-aapoy tayo noon, pero bakit ngayon hindi na? Kasi na-focus na tayo sa maraming mga pangangailangan at problema dito sa mundo nating ito. Kaya unti-unti, kaya sabi ko sa inyo, di ba, na-inlove kayo minsan sa Panginoon? Gagawin mo lahat para sa Kanya. Pero bakit nawala yon? Ito ang nangyari. We got carried away by the cares of this world. Maraming bayarin, maraming mga problema, naging busy ka sa trabaho, marami ka munang binigyan ng kaunting priority. Thus, yun ang nangyari, nagawa at nagamit ng dyablo para yung pagka-inlove mo, yung init mo sa kanya ay mawala. Doon ka na ngayon na focus at kapag ka hindi nangyayari yung mga gusto nating mangyari, we got frustrated and we turn to question God. That's exactly the heart nung mga nandoon na nagtatrabaho sa templo. That's why they made a conclusion na, is it worth to serve the Lord? Is it worth to build a temple? Kung wala rin namang ibang nangyayari, kung wala rin namang sagot si Lord sa mga pangangailangan natin, puro na lang siya pangako, pero hindi namin maramdaman yung pangako niyang yon. Same question that lies from many Christians in this generation. Bakit ganon, Lord? Parang pinabayaan mo kami kung kailan kami talagang naglingkod ng todo-todo. Pero ngayon, nililiwanag sa atin ng Panginoon. Inililiwanag ni Yahweh sa kanila. No, mali ang inyong pinag-iisip. Sapagat ako, gustong-gusto ko kayong pagpalain. But I got disappointed as well when I see your heart not pure, not really repenting. Pumunta lang kayo doon para para isipin na siguro pagka ginawa ko to, pagpapalain ako ng Diyos. You came with a different motivation. You came with a different heart. And that is what I'm looking for. I want you to come and serve me with a surrendered heart.
Gusto ko maunawaan natin dito, mga kapatid ko, hindi maramot ang Diyos. Amen. Gusto niya tayong pagpalain, pero kita po ninyo, sabi ng salita ng Diyos dito, balikan ninyo. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari sa inyo? Ngayon, si Lord ngayon ang pinagre-reflect sila. Ano nangyari sa inyo? Bakit nagkaganyan? Now, tingnan po ninyo ha, mas pinaliwanag pa ni Lord sa mga susunod na verse. Okay? So, nakita natin dito na mayroon silang unchanged heart dahil hindi na nabago simula noon na sila ay na-frustrate kay Lord. Parati sila nag-disappoint. Hindi na. Parating question na lang sila ng question sa Panginoon. Okay? Tingnan natin yung sagot ni Lord dito sa sumunod na verse. Tapos na tayo sa 14 and 15. Look at this 16 and 17, yung first praise ng 17. Sabi po rito, when anyone came to heap 20 measures, there were only 10. Now, ngayon dito, si Yahweh nag-explain sa kanila, ito ang nangyayari ngayon sa buhay ninyo. At para niyang sinasabi, alam niyo ba na aware ako sa problema ninyo? Alam niyo ba na alam ko yung pinagdadaanan ninyo? Alam niyo ba na alam ko na ito lang ang tinatanggap ninyo? Look at this. Okay, piniliwanag ni Lord sa kanila. When anyone came to heap of 20 measures, there were only 10. When anyone went to a wine vat to draw 50 measures, there were only 20. Anong ibig sabihin dito? Let's make it sa panahon natin ito. Lumalabas dito na kapag sila ay kumita, okay, ng kanilang ibinenta, kunyari kung sila po ay nag-produce ng wheat or sila ay nag-aalaga ng hayop, ang kinikita nila, for example, sabihin nating excuse me, $10,000, ang nakukuha lang nila, less 50%, $5,000 lang. So, kumbaga 50% less parate, hindi sila kumikita, talo pa sila. Kaya nagrereklamo sila. Ang sabi pa niya rito, when you went to a wine vat to draw 50 measures, there were only 20. Alam po ninyo, ito po, God was like saying, kapag kayo nag-invest ng $1,000, parang ganyan yan, kasi ginagawa ko na lang na para mas naintindihan natin, nag-invest ka ng $1,000, ang bumabalik lang sa inyo, $600. Nawawala yung 20%, yung ano ng ano, no, ng 20 measures pala. Okay, when a wine vat, you draw 50 measures, there were only 20. So, tama. Okay? So, 1,000, bumabalik lang 600. So, parati silang talo. Kaya mas lalong naghihirap ang kanilang buhay. But God is now beginning to tell them, I know what kind of life you're going through. I know exactly. Actually, dinagdagan pa ni Yahweh to. Tingnan niyo yung verse 17. I struck all the works of your hand with blight, mildew, and hail. For example, sila po ay, marami sa kanila ay hindi naman nag-herd ng mga hayop, kundi marami po sa kanila, sila po ay nasa agriculture, yung tatanim. Anong ginagawa ng Panginoon? Sabi niya, actually, yung dumarating ng blight, yung mildew, yung hail, yung nakakasira ng inyong mga pananim, pinadala ko yun. So, still, actually, they were still what? Their businesses, their lives were not protected actually by God. Nawala, inalis ni Lord yung protection sa kanila. At the same time, ano pa? Kaya nananatili silang walang pagpapala mula sa Diyos. Can you see this? Just because, para ipakita sa kanila na, alam niyo, disappointed ako sa uri ng paglilingkod ninyo sa akin. Now, gusto kong intindihin natin ito, mga kapatid ko. God was not there para pahirapan sila. Ito yung prinsipyo na gusto ko maunawaan ng maraming mga Kristiyano. Hindi ito ginagawa ng Diyos para masaktan ka, just to get you or to hurt you. No. All the while, si Lord ginagawa niya to. Alam niyo kung bakit? Because He want to get their attention. Look at verse 17. Ito yung kasunod. Okay?
verse 17. Yet, lahat ng mga bagay na ito, ginawa ko sa inyo. Okay? At hindi nagbabago ang buhay ninyo. Yet, despite of all these things, you did not turn to me. What a very sad word. So, hindi ito ginagawa ng Lord para saktan sila. Hindi ito ginagawa ng Lord para parusahan sila. Makikita natin dito sa salita ni Yahweh, kaya niya inaalaw na ang buhay nila ay hindi mabago. Mabuhay sila doon sa ilalim ng poverty line. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ni Lord makuha lang yung attention nila. Lumapit sila ng totoo sa Kanya. Yet you did not turn to me. God was so disappointed with these people. Alam po ninyo, mga kapatid ko, minsan baka merong iba sa atin dito, we're questioning God, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Kala ko ba, Lord, ang buhay ay ganito, pagka-Kristiyano ka na? Kala ko ba totoo yung mga pangako mo sa... Lord, we all have these kinds of question. But sometimes, we need to reflect. We need to understand, tika muna, Lord, alam ko hindi ikaw ang nagkukulang, baka may pagkukulang sa akin. And ito yung hindi ginawa ng mga Israelita. They never turned to God. They never humbled themselves before the Lord. They never asked God, Lord. Nagsasalita sila, nagtatanong sila, pero pareklamo. Pa-complain. And that is not, the thing that God is expecting from them. What God wants from them is humility and to ask God, Lord, if there's anything we have done wrong before you, Lord, mangusap ka sa aming buhay. We are willing to listen and we are willing to obey. So malinaw po dito, mga kapatid ko, okay? That si Lord ay kinakailangang gumawa. Kasi minsan nangungusap ang banal na espiritu sa iyo. Pero hindi natin naririnig dahil marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay na ito. I heard somebody said, if you cannot hear God, you have to feel God. Ano ibig sabihin, you have to feel God? Hindi mo naman pwedeng, Lord, nanginginig ako na ikaw yata, ikaw. Hindi yung feel na yon. Hindi yung ganon, hindi yung feeling na ganon. Okay? Ang sinasabi ko rito, you need to feel God, is you need to feel God through the situation and circumstances that you're going through. God, maybe this is your way of taking my attention so that I can look to you. So I can make myself listen to you and return to you. Baka malayo na masyado yung naiisip ng buhay ko. Kita niyo, sabi ng salita ng Diyos, ganyan nang nangyayari sa inyo. Hindi ba kayo nagtataka yung pangako ko, hindi nangyayari sa inyo? Hindi kayo nagtataka sa nangyayari. Nag-invest kayo, talo kayo. Pagka nagbenta kayo ng inyong mga produkto, talo kayo ng 50%. Hindi nyo ba naintindihan na kamay ko, ako yung mismong gumagawa na rito? That I even allow the Jew, the mildew, sabi nga rito, tingnan natin yung ginamit niya verse dito, tingnan nyo, sabi niya yun, the hails and the blight and the mildew, anything that can destroy your root crops, your crops, your plants. Sabi niya ganon. I'm allowing those things to happen. I'm not really protecting you. My blessing is not pouring upon you, and my hand was not even covering you and protecting you. Hindi ba kayo nagtataka? Yun na sinasabi ngayon ni Lord sa kanila. Yet you did not turn to me. What a sad word of God's disappointment. God was so disappointed. If they think that they are disappointed with God, the truth of the matter is, it is God who is disappointed with them.
Gusto ko makita natin dito. Maybe God. It is God who is getting disappointed with us. That's why we need to come and say, God, dalangin ko, Panginoon, na baguhin mo yung aking puso. Baguhin mo yung aking pananaw, baguhin mo yung aking motibo sa paglilingkod. Sapagkat, ulitin ko, ang paglilingkod na hinahanap ni Lord ay hindi lamang action, kung hindi ang karakter ng puso at motivation, ang motive natin sa paglilingkod. Yun ang gusto niya. And so you must ask God sa inyong puso, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko, Panginoon? Bakit? Alam ko, mangungusap ang Panginoon sa inyo ngayon. This is actually the message of God about obedience. Hindi talaga niyang, gustong-gusto niya naglilingkod tayo, pero gustong-gusto niya yung talagang katanggap-tanggap na paglilingkod. Gusto niya na, alam po ninyo na tayo po bilang mga anak ng Diyos, should experience the first-hand blessing. Gustong-gusto niya yon. Gustong-gusto niya na masatisfy tayo sa kanyang pagmamahal. Kahit nandito pa tayo sa lupa, kaya huwag niyo isipin na siguro magiging maligaya lang ako pagka nandun na ako sa langit. Hindi, actually gusto ng Panginoon maging maligaya ako sa buhay mo. Gusto niyang magtagumpay ka. Sapagkat sa bawat isang nakaupo at nakikinig ngayon dito sa mensahe nating ito, bawat isa sa atin may plano siya. But I'm telling you, you can never go deeper to that purpose unless you obey the right way. And so ano po nangyari? Okay? Sabi ng salita ng Diyos sa kanila, kinakailangan mong sumunod ng tama. Kinakailangan natin hindi tayo maging half-hearted kagaya nila. Ayaw ni Lord nang sumusunod tayo pero half-hearted tayo. Ayaw niya napipilitan tayo. Ayaw niya sumusunod tayo na hatak-hatak natin at isang paa. Ayaw niya ng parang may panahon na gusto nating sumunod, may panahon na ayaw nating sumunod. Hindi ganon. When we obey, it should always be a total surrender of obedience. Okay? Maging masaya tayo. Pagpupunta kayo dito sa church, kinakailangan, okay, handa na kayo. Merong, kumbaga, ganado na kayo. Kinakailangan pag tinaas natin ang ating kamay and we worship Him, kinakailangan ng puso natin ang nasa ibabaw nun. Okay? We should really meant what we sing, what we say, every words of it. Dapat nagre-reflect ka sa buhay mo, Panginoon. Totoong ikaw ay mabuti sa aking buhay. What a wonderful name it is. Kinakanta natin yon. Is really, that song reflects your heart. Na Lord, you're really wonderful to me. Kinakailangan po yon eh. Kaya lahat ng ating action should always reflect the true heart, the true motive of our hearts, and the true motive and the true character of our hearts. Amen? So, tuloy po natin. Dito tayo sa bandang huli, sabi niya gano'n. Okay? Yet you did not turn to me, declares the Lord. Pero habang siya po ay nagsasalita rito, ulitin ko, ang Diyos nakatingin sa puso nila, hindi po sa mukha nila. As the Lord speaks through the mouth, through the lips of Haggai, okay? Anong ginawa ng Lord sa kanila? God began to speak of blessing. God began to speak of blessing. Alam po ninyo, blessing begins when your heart start to change, when your heart becomes acceptable, when your heart begins to adopt the right way, okay, na magiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Sabi po niya sa verse 18, from this day on, from this 24th day of the 9th month, give careful thoughts to the day when the foundation of the Lord's temple was laid. Give careful thoughts.
Anong sabi ni Yahweh rito? Give careful thoughts. Mag-reflect kayo. Evaluate ninyo. Balikan ninyo when the first foundation of this Lord's temple was laid. Balikan ninyo yung init ninyo. Balikan ninyo kung sino kayo noon. Bumalik kayo ron. Alam po niyo, minsan sa sobrang dami nating alam na sa Biblia, minsan ang akala natin, yung dami ng alam natin sa Biblia ay hindi na, alam po ninyo, hindi na ako kinakailangan bumalik pa sa dati. Hindi! You always have to go back to the basic. Minsan yung sobrang dami na, ng taas na ng antas na nagawa mo, minsan yun na nagdadala sa atin para makalimutan natin yung pinaka-basic. Ang basic lang naman yung ginagawa mo yung kasi mahal mo si Lord. Pero dahil mataas na at marami na nangyari sa buhay mo, ang naiisip na natin, mahal ko na yung sarili ko. Marahil, maraming umatake sa'yo. Marahil, maraming bagay kang pinagdaanan, kaya ang ginagawa mo ngayon, pinag-iingatan mo na ngayon ang sarili mo. Dati, kahit na anong gawin sa'yo, kahit anong sabihin sa'yo, wala kang pakialam dahil ang mahal mo si Lord. Pero ngayon, nag-iba na. Dahil mahal mo na ang sarili mo, may manakit lang sa'yo, may mga bagay lang na kahit hindi naman talaga ganun kasakit, apektado ka. Hello, nandyan ba kayo? Hindi, sabi ni Lord, bumalik ka sa dati. Remember, give a careful thought. Pag-isipan mo mabuti. Can you, did you notice one thing? 2 beses niyang ginamit yung word na give careful thoughts. 1, 2. Inulit ni Yahweh 2 beses. Give careful thoughts. Give careful thought. Mag-isip kang mabuti. Tingnan mong mabuti. Ganun pa ba katindi yung pagka-inlove mo kay Lord? At kung hindi, medyo lumabnaw na, medyo lumamig na, bakit? Give careful thoughts. Meron ka bang pinagdaanan na sobrang bigat na parang yun yung naging dahilan para manlamig ka kay Lord? Anong sitwasyon? Ngayon when you give that careful thoughts, sabi ni Yahweh sa kanila, mga kapatid ko, at magsisisi ka ng iyong kasalanan, okay? Ang sabi niyang ganon, tuloy natin, from this day on, kung may mga Bible kay, guhitan niyo yan. Kasi from this day on, sabi niya ganon, from the moment you realize, from the moment you return to me, from the moment you repent and start to move forward in obeying me, from this day on, from that day on. Okay? Anong sabi niya? Tingnan po natin yung verse 19 at dito po tayo magtatapos. Ang sabi niya ganoon, is there yet another seed in the barn? Kahit wala ng laman ang inyong barn. Okay? Until now, kahit walang bunga ang inyong mga fig tree at ang inyong mga ubasan. Kahit walang bunga ang mga pomegranate at walang masyadong bunga ang mga olive tree. Kahit walang-wala kayo ngayon. Actually, pasensya na kayo, hindi nakasulat yung kahuli-hulihan eh. Hindi nasulat kinapi-paste, hindi nasama yung word na sabi niya, kaya balikan natin yung verse sa unang-una para ano yung verse 20 na yan. Okay? Ano yung verse 20? Verse 20. Look at this. Give careful thoughts, diba? Verse 19. Is there yet any seed left in the barn? Until now, the vine and the fig tree, the pomegranate and the olive tree have not borne fruit. Kahit na walang bunga yan. Okay? Sabi ni Yahweh, from this day on. Anong sabi? From this day on, look at this. I will bless you. Palakpakan po natin si Lord dyan. You see, blessing starts when you make the right decision. The right decision of obeying God. Because only obedience can bring you to the place called blessing. There's no other way.
Alam po ninyo, isang bagay lang ang dapat nating maintindihan ngayon. Okay? God has promised many times in the Bible that when you return to Him, He will return to you. And when God meet you, ano nangyari doon sa prodigal son? Right there and then, bring him the ring. Bring him the clothing, the garments. Sabi ng anak niya, Ama, hindi ko ano to. Hindi ako worthy dito, hindi ako deserve dito. I'm not deserving of this. Pero lang po niya sabi no, ikaw ay. Yun lang hinihintay ng Panginoon. That day, he received the blessing. Ganun din. So, hindi nagbabago ang puso ng Diyos. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon, yan talaga ang Lord. Hindi niya gustong masaktan ka. Hindi niya gustong pagalitan ka o pahirapan ka. Ang gusto lang niya, lumapit kang muli sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. You see, this is the simple message of God on obedience. Hindi mo kinakailangan magpapako sa krus. Hindi mo kinakailangan magpahirapan ng iyong sarili. Because kahit na anong banal na bagay sa mata ng tao ang gagawin mo, kung ang puso mo ay malayo at kung ang karakter ng puso mo ay hindi tama, sabi ng salita ng Diyos, everything will be defiled. Everything will be unacceptable. So today, as we begin to desire to obey the Lord, kinakailangan nating tingnan at evaluate ang ating sarili. You see, I want you to understand that God honors obedience. He honors obedience. Once He sees that your heart is right and your motive is right, once He sees that all you desire is to please Him, He will honor your obedience. And when God is being honored by your obedience, it is automatic. It is given. God will bless you. You don't need to ask for it. You don't need to wait for it because automatic po yun. Kaya sa oras po ito mga kapatid ko, kung ganito po at hindi nagbabago ang puso ng Panginoon, sa panahon na iyon at sa panahon natin ngayon. Sabi ng salita ng Diyos, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Baka minsan, yung mga tanong natin na yan, ganito rin ang sitwasyon ng buhay natin. You've been praying and asking, God, why is it? Parang I'm in a curse. Nothing is really happening right before me in my life. I expect na Lord maraming bagay pero kinakailangan nating mag-evaluate sa ating mga sarili. If you think, God, you have spoken, Lord, nakita ko ang aking puso. Alam po ninyo, God will always be there, listening. And He will be right there to bless you. Open windows, open heavens. He will bless your effort. Ano nangyari sa kanila nung mali yung kanilang pagsunod? Sabi ng Panginoon sa kanila, I'm actually not blessing the works of your hand. But when God bless you, He will bless the work of your hand. At alam po ninyo, mga kapatid ko, yun lang hinihintay niya. To see our return. Let us all close our eyes. I know, to some of us, nahihirapan nating maunawaan ang puso ng Panginoon. Pero start by giving up, by surrendering this thing. It's not requiring you to surrender right there and then 100%. No. Ang ginahanap ng Panginoon, anak, ano yung bagay na ginagawa mo para sa akin? Kalakip ba nito yung pinapakita mo talaga na, Lord, mahal kita.
Kaya itong mga bagay na ito, Panginoon, gagawin ko para sa iyo. Don't jump in serving God right away. Start by obeying Him little by little, which is true and acceptable before the Lord. If there is something that you're asking for, God, bakit ganito, bakit ganyan, at maaaring sinabi mo, Lord, sinagot mo ngayon yung aking mga tanong. Alam ko, Panginoon, kung ano nang gagawin ko. If you're that person, I want you to lift your hands and I'm going to pray. Kita natin yung sinabi ni Lord sa kanya, I've done this, I've done that, but still, yet you did not return to me. Now, if you think that God is speaking to you, my son, my daughter, return to me. Yes. Ang pagtaas ng kamay mo yan, ay yan ay pagpapakita ng humility. Yan ay pagpapakita na Panginoon. Seryoso ako. Salamat po sa mga kamay na yan. At yung mga nakataas ng kamay na yan, I'm going to pray for you. Dear God, we thank you. Sapagat, Lord, once again, you have spoken to us. Thank you, Lord, because, Lord, we have learned that obedience should require the true character of our hearts. Pure heart. Should require pure motive. And true, Lord, it's always worth to serve you. Not because, Lord, we're not going to serve you because, Lord, we want blessing. No. Kasi alam namin, Panginoon, kalakip ng paglilingkod ay ang pagpapala. Subalit, Panginoon, ang nais namin this time around, we will serve because all we want to do is to please you. We want to show you, Lord God, how much we love you. And Lord, patuloy, Panginoon, hindi man kami mabalik doon sa sobrang init ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. At Lord, restore, Lord, the love. Restore the fire. Panginoon, na hindi namin iisipin na papagod kami, hindi namin iisipin malayo, mahirap, wala kaming iisipin kung hindi, Panginoon, if this will please you, we will do it, God. Anything that can bring joy to your heart, Lord. No questions asked. Hayaan mo, Panginoon, ang buhay na ito ay maging patuloy na mabangong halimuyak sa pamamagitan ng aming paglilingkod at pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord. Ano man yung nakikita niyong, Lord God, naging sagabal, we humble ourselves before you. Make us worthy. We give you the glory, O God. All we long for is to give you the glory in this life. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you for restoration, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah.